Gumagamit ka ba ng SPayLater pero ang liit ng limit mo? Unlike sa iba na 10K, 20K, 30K, 50K, 60K, and mas malaki pa. Diba nakakainggit? Kaya sa video na ito, ituturo ko sa'yo step by step kung paano ba posibleng lumaki yung limit mo kagaya nung sa iba. Plus, yung mga ginagawa ng iba or yung ginawa ko mismo para makatulong sa pagtaas ng limit mo and maiwasan din natin yung mga bagay na makakapag-stay lang sa'yo sa maliit na limit. Kaya kung gusto mong tumaas yung credit limit mo ay mag-subscribe ka na dito sa akin. And bago nga pala yon ay mag-comment ka na rin dahil ang unang magko-comment ay makakatanggap ng 50,000 sa ating Cash G. Ayan. Ipi-PM mo lang ako sa aking page. Ko-comment ka lang kapag ikaw na unang nag-comment, ikaw na ang panalo. Disclaimer lang po ha, hindi po tayo sa Shopee. Kaya walang guaranteed na kapag ginawa mo to ay boom, tataas agad. Pero ito po yung mga basa ko, napanood ko, and nagawa ko na rin mismo na sa tingin ko ay nakapagpataas ng aking credit limit. Kasi ako ay meron akong 60K na credit limit sa aking SPayLater at matagal din akong nagtiis sa maliit na limit. As in, taon din talaga ang aking inantay. Pero base rin sa experience ng iba and sa experience ko na rin, eto yung nakatulong sa akin para tumaas yung aking credit limit. So, step 1 na tayo, wag na natin itong patagalin para masubukan mo na rin. Step 1, kumpletuhin mo lang yung SPayLater verification o yung KYC. Ano ba yung KYC or Know Your Customer? So, napakahalaga po nitong KYC kasi ito yung identity verification process na kung saan dito tayo mas makikilala. Ito yung pag-submit mo ng valid ID like UMID, drivers, PRC, national ID. Ito rin yung mga personal details mo, yung name, yung address, yung birthday. At ito rin yung iyong selfie verification. Minsan may face scan. So lalo na ngayon meron ng face scan. So ginagawa si KYC para maiwasan yung mga fake accounts, maiwasan yung mga panloloko, at masigurong eligible ka sa credit feature or utang. So, bakit importante si KYC sa SPayLater? Kasi kapag fully verified ka, mas mataas yung chance na mag-higher or ma-operan ka ng higher limit. Kapag ka-complete info ka, mas may chance sa limit increase. Kapag kasi hindi ka verified, posible na ma-deny ka or malimit yung access mo. So, ang tanong, paano mo malalaman kung verified ka ba kay Shopee? Puntahan mo lang sa Shopee app, punta ka sa SPayLater mo, tingnan mo kung may nakalagay sa status mo na verified. So, ito yun na. Ito yung akin. Makikita nyo naman verified siya. Or may prompt na complete verification. So, yun yung ating step 1 na posibleng makapagpataas ng ating credit limit. At ito naman yung ating step 2. Magbayad on time. Ito yung isa sa pinaka-importante. Huwag na huwag tayong malilate or ma-due date ng matagal. So, ako po ay hindi rin ako nalilate talaga dito kay SPayLater. Bukod sa malilimit yung offer sa'yo, ang taas ng penalty kapag malilate ka ng pagbabayad dito. Kahit maliit lang yung installment mo dito kay SPayLater, basta consistent ka na hindi ka nalilate sa pagbabayad or mas maaga ka ng 1 to 2 days sa pagbabayad, mas mataas ang chance na i-consider ka for increased limit. Kung kaya mo, bayaran mo. Advance, 1 to 2 days. Ayan, hindi naman yun masama. Hindi ako naniniwala dun sa iba kong nababasa na kapag nag-a-advance ng bayad ay hindi sila tinataasan. Ito talaga yung isa sa nakakatulong, yung pagiging on time natin sa pagbabayad. Siyempre, nakikita ni Shopee na responsable kang mangungutang. Kaya, hindi siya madadala na pautangin ka or hindi siya madadala na pagkatiwalaan ka sa mas malaki pang limit, di ba? At ito naman yung pangatlo, gamitin yung SPayLater mo pero wag mo itong abusuhin. Kasi kapag parang maya't maya mo naman siyang ginamit, baka naman isipin ni Shopee na uutakan mo lang siya, di ba? Na halos lahat ng ino-order mo ay i-SPayLater mo maya't maya. Kasi baka, di ba kahit naman sa tao, kapag kamiya't maya mo, iba yung iisipin sa'yo. Kasi kapag gano'n, parang nagmumukhang risky yung account mo, di ba? Try mo muna sa mga small to medium purchase like essentials, groceries, school supplies, household items. Ayan. And step 4 natin ay huwag kang mag-cancel ng order mo kay SPayLater. Iwasan mo i-cancel ng cancel lalo na kung SPayLater yung ginagamit mo. Kasi natatrack ni Shopee or nakikita nila yung pattern na ginagawa mo. Kapag madalas ka nagka-cancel, pwedeng maapektuhan yung trust score mo. And yun yung ating step 4. And ito naman yung ating step 5. Ayan. And bago natin ituloy yung step 5, ito nga pala yung ginagamit naming alcohol na super bango. Ayan, yung Hygienix. Ayan, 99.99.
germ kill siya, alcohol, and meron na siyang 4 times moisturizing power with vitamin E na siya. Mga ka-reloan, sobrang bango nito, hindi masakit sa ilong, and ayan, isasalin mo na lang siya. And naka-buy one, take one din to. Ayan, nandiyan yan sa ating basket, kaya i-check out nyo na to. Ayan. Para iwas bacteria tayo, ayan, ugaliin natin gumamit ng alcohol, lalo na ngayon na maraming nauusong kung ano-anong sakit at infection. Ayan, ang ating alcohol. And para naman sa ating step 5, i-maintain natin yung ating good behavior kay Shopee or good Shopee behavior. Meaning, kapag dumating yung ating order, i-complete orders natin siya, i-receive order natin. Hindi kagaya ng ginagawa ng iba na hanggang sa nagkukusa na lang ma-receive order, i-receive po natin kapag natanggap na natin. Iwasan natin yung return or yung refund, lalo na kung wala namang talagang dahilan. At lalo na kung hindi naman mali yung ating na-order, na trip-trip mo lang, ganyan. And i-maintain natin yung consistent transaction natin. At yung ating namang step 6, i-check mo lagi yung promos and yung notification mo ng increased limit. Minsan, lumalabas yun kay Shopee. Ayun na, nag-i-increase yung iyong limit. Kung may offer sila, i-grab mo agad. I-grab mo agad. Kasi yung mga offer nila na yan minsan ay limited time lang. Kagaya sa akin dati, hindi naman ako agad offeran ng mas mataas na credit limit na permanent. Una, paano lang? Limited lang siya and nai-expire siya kapag hindi mo ginamit. So, kapag ginagamit mo yung mga ganitong limit, yun, isa yun sa mga posible na nakakapagpataas ng iyong credit limit. Kasi ganun ako dati kapag kami in-offer siya sa akin, ginagamit ko kahit konti. And tapos hanggang sa tumaas na nga ng totoo. And step 7 natin, maghintay ng cycle or ng update. Hindi siya instant kasi, hindi siya talaga instant na tumataas. May time na automatic siya monthly na tumataas, pero hindi rin naman nga monthly or after ng ilang cycle ng payments mo. Minsan kahit nakapagbayad ka na, na-clear mo na, hindi pa rin siya tumataas. So kung ginagawa mo na lahat, tuloy-tuloy mo lang itong mga step na to at sigurado naman na mapapansin ka rin ni Shopee. Ito naman yung mga common questions na madalas nating naririnig. Gaano katagal bago tumaas? So kagaya nga nasabi ko sa inyo, depende po yan. Kagaya ko, taon bago ako binigyan ng mataas na credit limit ni SPay Later. Ako ay 2 years yatang mahigit akong 2.5 lang nang naka 2.5 and yun lang talaga. At tapos, binibigyan niya lang ako ng limited offer na 7K, ganyan, nagugulat na lang ako. Kasi yung iba naman, 1, 2 to 3 months, tumataas na yung kanilang credit limit. So, depende talaga, hindi natin yan masasabi talaga. And yung iba naman, mas matagal, kagaya nga nung akin, na taon talaga, bago siya tumaas. And may mga nagtatanong pa kung pwede bang mag-request ng credit limit increase. Usually kasi automated talaga siya or automatic lang siyang tumataas. Pero pwede mong i-check sa help center kung meron ba dun sa option mo or kung meron ba dun sa account mo na message na pwede ka bang mag-increase ng credit limit. So, ito naman po yung ating real talk lang or yung warning natin sa mga may hilig gumamit ng SPay Later na kagaya ko. Kapag sinabi nating SPay Later mga ka-reloan, ay utang pa rin po yan. Kahit na tumaas ng tumaas ang iyong credit limit, gamitin mo lang yan kung kaya mong bayaran or kung may ine-expect ka talagang pambayad. Huwag kang impulsive buyer na kung may mataas kang limit ay sige ka ng sige. Kasi baka mamaya ay mahirapan kang magbayad. Napakahirap ka nagpatong-patong na yung utang natin dyan. Promise, maniwala ka sa akin. Ang goal natin dito ay tumaas yung ating limit kasi responsible tayong buyer or mangungutang. Hindi dahil gagastos tayo ng malaki or para mang-scam. Ayan, na para mas marami kang makuha. So, yun lang mga ka-reloan. Kung nakatulong sa inyo itong video natin, mag-comment ka naman ng experience mo or ng tanong mo rin or maipapayo sa mga katulad nating viewers kung ano ba yung mga dapat din nilang gawin na ginawa mo na sa tingin mo ay nakatulong sa'yo para mag-increase ang limit mo. So, yun lang guys. Keep on watching and thank you so much po sa lahat ng nanonood. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. And i-share nyo na rin po ang video natin para maraming makanood sa atin. Yun lang. Paalam!